Ano po ang turo ng Biblia para matamo ang pagpapala, ang kabutihan, at ang kaligayahan? Pakinggan nyo, bubuklat po ako ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng Mangawit, 133, 1 at 3. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Saan daw po? Gayaan niya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatwidbagay, ang buhay na magpakailanman. Ano po ang turo ng Biblia para makamit po natin ang pagpapala, ang kabutihan at kaligayahan? Ang sabi po ng Panginoong Diyos, pagkabuti at pagkaligaya sa makatwid, ito, mabuti sa Diyos. Kung minamasama ito ng ibang mga tao, sa Diyos, mabuti po ito. Ano po ang sabi ng Biblia? Masdan yung pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Mga kababayan at mga kapatid, ano ba itong ginagawa natin ngayon? Isigaw natin uli, pagkakaisa, pagkakaisa. Ano ang katunayan na pagka nagsama-sama at nagkaisa, ito po ay mabuti sa ating Panginoong Diyos? Sapagkat ang sabi pa ng Biblia, doon ipinarating ng Panginoon ang pagpapala. Pagpapalain? Kailan? Pagka nagkaisa. Paano ka pagpapalain kung watak-watak? Paano ka pagpapalain kung may hidwaan? Kung may kampi-kampi? Sa makatwid, yan po ang pinakalundo ng ating rally na ito. Pambansang rally para sa kapayapaan, pero magsisimula yan sa pagkakaisa na nais ng ating Panginoon Diyos. Sa bagay, sino ba ayaw na magkaisa? Sino ba ayaw na maging mapayapa? At higit sa lahat, sino ba ayaw ng pagpapala, lalo't galing sa ating Panginoon Diyos? Pero, paano natin magagawa yun? Magkakaiba tayo ng lingwahe. Meron tayo ditong mga kapatid. Nakikita ko po Maynila, Rizal, Laguna, San Pablo, iba't ibang dako. Magkakaiba tayo ng lingwahe at dialekto. Magkakaiba ng partido. Magkakaiba pa ng relihiyon at interes. Paano po magagawa yung pagkakaisa? Hindi po mahirap. Itinuro din ng Panginoong Diyos. Nakasulat din po sa Biblia, sa Colosas 3:14. Ito po, higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa ganap na pagkakaisa. Paano po mabubuklod sa pagkakaisa? Kailangan pala ang pagmamahalan. Pagamat may kani-kanya tayong opinyon sa isang partikular na issue, iba't ibang kalagayan ng ating buhay o interes, pero kung udyo ng pagmamahalan sa isa't isa, lalo't pagmamahal sa ating bansa, tayong lahat mabubuklod sa pagkakaisa. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin po natin ang ating kapwa. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin
bansa. Hindi ang pera. Hindi ang kapakanan pansarili. Sa makatwid, para sa ating bansa, pagyamanin po natin ang pagkakaisa udyok ng pagmamahalan at pagmamalasahin. Mga kababayan, iisa lang po ang ating bansa, ang ating bansang Pilipinas. Walang ibang magmamalasakit dito, kundi tayo na mga Pilipino. Magkaisa tayong lahat, ipagmalasakit natin ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Bukod po sa kasaganaan at pagpapala na dulot ng sama-samang pagkakaisa, alam po ba nyo kung gaano pa kahalaga na tayo ay magkasama-sama sa pagkakaisa? Ito pa po ang turo ng Biblia. 2 Korinto 13, ang talata po ay 11. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, paalam na. Magpakasakdal kayo, mga aliw kayo, mga kaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Gaano pa kahalaga ang sama-sama nating pagkakaisa? Ang sabi po ng Biblia, mabubuhay kayo sa kapayapaan. Mga kapatid at mga mamamayang Pilipino, ayaw po ba natin ng kapayapaan? Isigaw nga nyo kung anong gusto natin. Bakit po natin natitiyak? Matatamo natin ang kapayapaan pagka tayo'y nagkakaisa. Sapagkat sinabi din ni Apostol Pablo, ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Sasamahan ng Diyos pag nagkakaisa. Sasamahan po ng Panginoong Diyos yung sama-sama na nagkakaisa para sa mabuting layunin. Paano kung watak-watak? Paano kung hindi magkasundo? Paano kung kampi-kampi? Ayon sa Biblia, sa Diyos ba yun? Tama kayo, pero babasahin ko sa Biblia. Ganito po ang nakasulat. Santiago 3:14 hanggang 16. Ito po. Ngunit, kung kayo'y merong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, huwag niyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Sapagkat kung saan merong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon merong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Pagkampi-kampi, watak-watak, away ng away, hindi magkasundo, sa Diyos ba yun? Hindi po. Ang sabi ng Biblia, huwag niyong ipagyabang yan. Huwag niyong ipagmapuri. Yan ganyan. Hindi galing sa itaas. Yan ay sa lupa, sa laman, sa diablo. Mga kababayan at mga kapatid, papayag ba tayong maging sa diablo? Magkaisa tayo. Yung ayaw, bahala na sila kung sa diablo nila gusto. Ano ang sabi pa ni Apostol Santiago?
Pagka hindi magkaisa, watak-watak, kampi-kampi, bahagi, ang sabi po ng Biblia, naroon ng kaguluhan. O hindi ba nagkakagulo sila? At nandoon ang lahat ng gawang masama. Masama ang magagawa nila pagka hindi sila nagkaisa. Totoo naman yun. Gaya ng nabanggit ko sa inyo kanina. Oh, anong sama ang nangyari? Abay, magbabatas. Naging manlalabag sa batas. At merong sinabi ang Panginoong Kristo, pagka ang isang gobyerno o kaya isang kaharian nagkawatak-watak, hindi magkaisa, ano ending niyan? Ano ibubunga niya? Ito po, pag binasa po natin ang nakasulat sa Lucas 11:17, ang sabi ni Kristo, ang bawat kari ang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay magkakawatak-watak. Masisira, babagsak, mga mamamayang Pilipino. Papayag po ba tayong ang ating bansa'y bumagsak? Mahalin po natin ang ating bansa. Mga mahal po natin mga kababayan at mga kapatid. Baka sabihin nyo, paano yan? Nagkaroon na ng pagkakawatak-watak. Ano gagawin natin? Nagkaroon na ng bahagi. Nagtalo-talo na nga eh. Away-away na. May pagkakataon bang malunasan na yung unity ay naging disunity? Meron pa kayang pagkakataon na yung nagkabahabahagi, naghidwaan, nagdulot ng kaguluhan, malunasan? Paano po maaayos ang sitwasyon na yon? Biblia po ang sasagot. Nagtatanong lang tayo. Ito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Ito po ay naganap sa panahon ng Panginoong Hesukristo sa Juan 8:3 hanggang 11. Subaybayan po ninyo. At dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga parisiyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Yung mga eskriba po at parisiyo, yan yung mga taong pantas sa kautusan ni Moises sa batas. Hindi ko naman sinabing mambabatas, ano? Kundi ang sabi sa kasaysayan na yung mga scribes at mga parisiyo, mga pantas sa kautusan at batas sa panahon ni Moises. Itutuloy ko po. Isang babaeng nahuli sa pangangalo niya at nang mailagay siya sa gitna, sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalo niya. Ito sabi ng mga eskriba at parisiyo, tinanong si Kristo, ano ba ang kanilang igini? Ito po, sa kautusan nga ay ipinag-utos sa amin ni Moises na patuhin ang mga ganyan. Batas daw po noon sa panahon ni Moises. Yung nahuli sa akto ng pangangalo niya, convicted eh. Ang parusa, batuhin. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? Nako, tinatanong ang Panginoon Kristo ng mga eskriba at parisiyo. At ito'y kanyang sinabi. At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubo upang sa kanya'y may maisumbong sila. Ang nakalulungkot pa pala nito, itong mga eskriba at parisiyo, tinatanong si Kristo, hindi para malaman kung ano katotohanan. Masama motibo.
Tinutokso si Kristo para makakuha ng pwedeng ibang sumbong sa Kanya. Maaaring sa pamahalaan noon o kaya sa pamahalaan ng relihiyon ng nakararabi noon. Sa mga tweet, masama layunin. Ano po ang ginawa ng Panginoon Kristo? Datapot yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Datapot ng sila'y na nagpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ayaw tumigil ng mga eskriba at parisyo. Ha? Kinukulit ang Panginoon Kristo. Ano masasabi mo dyan? Ito batas sa kautusan ni Moises nahuli yan sa kasalanan. At sa kanila sinabi, ito po sabi ng Panginoon Kristo, datapot ng sila'y nagpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ay umunat siya, at sa kanila'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. At sila, nang ito'y kanilang marinig, nang marinig nila yon, nagsialis na isa-isa. Napahiya. Na nagpasimula sa katanda-tandaan hanggang sa kauli-hulihan at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. At umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, babae, saan sila nangaroroon? Wala bagang taong humatol sa iyo? At sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man, hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Ito po, sa panahon mismo ng ating Panginoong Kristo. Yung babae, nahuli sa akto ng pangangalo niya. Yung mga tao noon, lalo na yung pantas sa kautusan ni Moises, Escriba at Pariseo, tinanong siya, ano gagawin ngayon niya? Nagkasala. Sa batas, dapat na batuhin niya. Ang sagot ng ating Panginoong Kristo, yun anyang walang kasalanan sa inyo. Siyang unang bumato sa kanya. Isipin po ninyo yun. Hindi siya hinatulan ng Panginoong Hesus Kristo. Hindi siya na-condemn ng ating Panginoong Hesus. At lalong hindi siya kinulong. Pero ang tanong, nagsawalang kibo ba ang ating Panginoong Kristo? Hindi na ba siya umibig? Hindi po. Hindi niya kinonsinte ang babae sapagkat sinabi niya, ako man hindi hahatol sa iyo, pero humayo ka ng lakad mo. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Inakay niya na magbagong. Ano po ang ipinakikita at binibigyang diin sa nangyaring ito? Yung kahalagahan ng pagpapatawad at ang pagiging mahabagin at unawain. Yun naahuli sa akto. Di lalo na kung hindi pa naman napapatunayan. Mga mahal po naming kaibigan, mga kababayan, at higit sa lahat mga kapatid, sa buong kapuluang Pilipinas, ang marami po'y nagtitipon-tipon din sa iba't ibang dako sa mga rehiyon at mga lalawigan. Nasabi ko na po sa inyo kanina, alam po namin at alam ninyo kung gaano ang puhunan ninyo sa dakila at makasaysayang rally ito. Marami sa inyo na hindi na nakatulog kagabi. Marami sa inyo ang lalayo ng nilakad. Marami sa inyo na puyat, na gutom. Pero mga kapatid at mga kababayan, ang lahat ng yan ay hindi po sayang.
At sapagkat ang ating sinusunod na ito na pagkakaisa at sama-sama ay ayon sa kalooban ng Diyos na inudyok sa ating kapamahalang pangkalahatan kapatid na Eduardo Manalo. Mga kapatid, tinig na ito, lahat ng hirap natin, lahat ng sakripisyo, alay natin sa Diyos at sa ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tumayo kayo at tayo po ay mananalangin at magpasalamat sa Diyos. Panginoon namin Diyos, buong puso po kaming nagpapasalamat sa iyo sapagkat sumasampalataya po kami sa iyong tulong at patnubay. Kaya namin na isagawang matagumpay ang dakilang pagtitipong ito. Salamat po ng napakarami sa paggabay mo sa aming namamahala, ang kapatid na Eduardo Manalo, sa pamamagitan ng pagkakaisa ng iyong banal na iglesia, na isagawa namin ang mapayapang pagkilos para isulong namin ang napapanahong kailangan ng aming bansa sa ikauunlad nito sa kapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. Ang kailangan ng aming bansa'y kapayapaan at pagkakaisa. Kaya hinihiling po namin sa iyo, O makapangyarihang Diyos, pagpalain mo po ang aming bansa. Igawad mo ang kapayapaan. Igawad mo sa aming bansa ang kaunlaran. At sana'y tulungan mo po ang lahat ng mga mamamayang Pilipino. Patuloy mo pong kilusin ang aming damdamin. Isulong namin ang banal na layuning ito. At ang lalo naming hinihiling, tulungan mo po ang mga nabibinuno sa aming bansa. Gawin mo po silang nagkakaisa. Gawin mo silang nagkakasundo. Gabayan mo po ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan. Buong giting nilang matupad ang tungkuling kanilang sinumpa